Hi mga dear, and we're back for another kwentuhan ng katatakutan. At itong kukwento ko sa inyo ngayong gabi ay tungkol sa pamahiin na pagpag. So ang pagpag, yun yung paniniwala na pag galing ka daw sa isang burol or sa lamay, hindi ka dapat umuwi diretso sa bahay. Dapat dadaan ka muna sa ibang lugar para mailigaw mo or maiiwan mo doon yung mga ligaw na kaluluwa na posibleng sumama sa'yo galing sa lamay. So, hindi necessary na yun yung kaluluwa ng yumao ha. Possible na kaluluwa ng iba, or kaluluwa din mismo nung yumao na yun. So, isang convenience store nga ang sikat na puntahan daw ng mga nagpapagpag. So, mga 3 years ago, itong kapatid ko, yung asawa niya, yung anak niya, ay nagpunta sa isang lamay ng family friend. So, dun pa lang sa funeral chapel na yon, may mga na-experience na sila na medyo kakaiba, na medyo nakakakilabot. Katulad nga nung isang display daw na halaman na nakatayo sa likuran ng kabaong na nasa isang paso. So, wala naman daw dumadaan doon kasi ang usually nakalagay doon is yung mga pailaw, mga bulaklak para sa yumao, at saka nga yung display na yun na halaman na bigla daw bumagsak, na wala namang ibang dumadaan doon. So, napaisip na siya doon pa lang, pero dinedma niya na lang daw. Pangalawa, yung nakatingin siya dun sa yumao para magbigay ng respeto, maya-maya, nung na-distract sila nung mga kausap niya habang nasa harapan nung kabaong, pagbalik daw ng tingin nila, medyo nakahilig na yung ulo nung yumao pakaliwa. Parang sabay-sabay silang nakapansin na, uy, parang medyo pumaling. Kasi alam niyo parang nahulog yung ulo sa unan. Ganun daw yung itsura. So, yun yung pangalawa. Tapos, hinayaan na lang din nila. And then, nung medyo malalim na yung gabi, kasama niya nga yung anak niya. Medyo inaantok na daw nun yung pamangkin ko. Ang sabi ng bayaw ko daw, mauna na kayo umuwi kasi nga nakikipagkwentuhan pa siya sa mga ibang bisita doon. So, mabay na kayo sa kanila. So, ang tinuturo niya is yung mga kamag-anak din ng mga yumao na uuwi para makapagpahinga. Tapos sabi nga ng mga kaibigan na yun, sige, ihahatid na namin sila. Ngayon, ang relihiyon pala ng mga friends na yun na kamag-anak ng yumao, hindi sila naniniwala sa mga pamahiin. Alam niyo naman ang mga Katoliko, yung karamihan sa mga Katoliko ay naniniwala sa mga pamahiin. Yung ibang relihiyon, hindi sila naniniwala sa ganun. So, ayun na nga, hinatid sila diretso sa kondo. Kasi nga, hindi naniniwala sa pamahiin yung mga naghatid sa kanila eh. Pagpasok niya ngayon ng unit, nakaramdam na siya ng may kakaiba. Parang may bigat, saka may kakaibang kilabot na hindi niya naintindihan kung saan nanggagaling. Nung gabi na nga, at natulog na sila nung pamangkin ko, parang dahan-dahan siyang hinihigop papunta sa isang sleep paralysis. Alam niyang gising siya pero half awake, tapos hindi siya makakilos, na parang nalilito siya kung panaginip ba or totoong nangyayari. Tapos naramdaman niya na may isang kamay na nakahawak sa ulo niya. Ramdam na ramdam niya. Tapos nung nakahawak, parang yung kilabot niya talaga gumapang sa buong katawan niya. Medyo hinawakan niya pa daw yung noo niya kasi alam niya na may nakahawak. Nakapikit daw siya noon, pero may konti pa siyang liwanag na nararamdaman or parang nakikita sa likod ng mga talukap ng mata niya, pero unti-unti na parang kinakain siya ng dilim habang nakahawak yung nararamdaman niyang kamay sa ulo niya. Ang feeling niya daw is gusto siyang sakupin or parang gusto siyang iposes nung kamay na yun, kung kanino man yun, na humahawak sa ulo niya. Tapos bigla na lang, sa kabila ng takot niya naalala niya pa na magdasal. Dahil naalala niya daw before na may ganung pangyayari na nananaginip siya, binabangungot or parang sleep paralysis, na nagdasal siya tapos nawala.
Nung unti-unti na siyang kinakain ng dilim, ang nabanggit niya palang Lord. So nagsa-start pa lang siyang managinip, pero hindi na daw niya nabuo o natapos yung dasal niya. Alam niya na Lord pa lang binabanggit niya, nakatulog na siya. And alam niya na nawala na agad yung nakahawak sa ulo niya. Kinabukasan, nung nagising siya, umaga na, alam niya na wala na. Wala na din yung mabigat, wala na yung kilabot na nararamdaman niya. And alam niya na sa umpisa pa lang ng dasal niya, inanalo na siya. Na nawaksi niya na yung nagtatry na mag-possess sa kanya. So yun, unang-unang natutunan niya is dasal. Yun yung pinaka makapangyarihan sa lahat, pinakamalakas sa lahat. Walang kayang mag-possess sa'yo, walang kayang manakop sa'yo, basta matibay lang yung paniniwala mo. And pangalawa, well, it seems that it doesn't hurt na maniwala or sumunod na lang sa mga pamahiin, lalo na sa mga bili ng mga matatanda. And naalala pa niya noon, bukod sa hindi siya nagpagpag, nung inabutan daw siya ng biko, galing dun sa lamay, kinagatan niya lang daw. Tapos dahil busog siya, hindi niya naubos, nilagay niya daw sa bag niya. Naalala niya, bawal nga pala, isa pang kasabihan or pamahiin is, huwag ka magbibitbit ng food na galing sa lamay. Ayan na. So, yung mga hindi naniniwala, baka gusto nyong medyo maniwala na, 'di ba? At mag-ingat-ingat tayo. And again, kahit wala tayong nararamdaman, magdasal po tayong lahat bago matulog.